Yes! Happy Thursday sa inyong Happy lahat. Thursday, mga pangga. Di ba na nakakaloka pag ganito na talaga nga na mapapalapit na ang weekend, kailangan na natin na, umakyat sa frame. Kailangan na natin na mag-detoxify ng mga kinain natin simula pa over the weekend hanggang Wednesday, tas ngayon Thursday. Correct. So kailangan mag-cleanse ang ating katawan. Alam mo kung anong pwede makatulong sa atin dyan. Anetch. Ang pag-inom ng MX3T with pandan. Ano bang meron dyan, Mare? Well, alam naman natin about MX3T ay gawa sa dahon ng mangustina na hinaluan ng pandan para mas refreshing sa ating panlasa. At ang isang sachet ng MX3T with Pandan, Mare, ay good for 1 liter of water. Pwede itong ihalo sa tubig na malamig or mainit at dagdagan ng honey or lemon para sa buong pamilya. Correct! Alam mo ba ng pag-inom ng bawat MX3T ay makakatulong para ma-detoxify ang ating katawan from any toxins. Kaya naman, Mare, kung merong katanungan ng ating mga pangga, bisitahin lamang ang website ng mx3ph.com. Correct! Di naman kayo tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Cheers, miss! Gabagalita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo. Sabihin mo! Ay, ano sasabihin? Yan! By Malins. Yes, diba? Malins. Malinda. Ay, Oo. Hindi Malida. Ma'am Lida. Oo. Ganon. Hello pa rin po sa ating lahat, sa ating mga pangga na patuloy pa rin pong nakatutok sa Energy FM. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po ang inyong Tita Cora. At ito na ang pinakaabangan na Baklita sa Woo Woo Woo! Hi po sa inyong lahat dyan, Metro and Mega Manila, sa mga nanonood sa atin via social media platforms ng Energy FM, sa mga kaipanig ng Pilipinas, ng mundo. Hello Philippines and hello world. Yes, at maribatiin lang din natin yung mga nanonood sa atin sa labas ng Metro Manila ngayon na bumabiyahe at medyo nawawala ng signal natin pero nakakapit pa rin sa Energy FM. Yung Metro and Mega Manila lang tayo Pag Nueva Ecija medyo mahina na. Medyo lumalaban na dyan. Oo. Kasi may mga local stations na dyan, Oo, diba, yes. na pinapakantabayanan. Pero maraming salamat din po kasi sa mga kaipanig ng Pilipinas, Mapa, Luzon, Visayas, and Mindanao. Correct. Napapanood tayo via our social media platforms sa Facebook. Dito, sa ating Energy FM FB page, diba? At syempre sa ating mga TikTok accounts, diba? Pero eto na pinakaantabayanan ng lahat. Nako, mukha yatang nagtataka at marami talaga ang what? Ang alin? Marami niya na nagsasabi na, oh shucks! Dahil ano nga? Gusto mo yung ganon, yung walang tigil yung enerhiya. Naiinis ako. Daming galaw. Napakaraming unnecessary mo. Para akala mo Kasi sinasaliban nga, yung bakla. baka nga daw nagkatotoo na ang promisyon nitong si Jay Costura. Na alin? Patungkol kay Meme Vice and Ayon Perez. Dahil? Na di ba sinabi nga niya kanyang prediksyon, di ba? Gamit ang kanyang mga balahibo, gano'n. Na nakikita daw niya. Ang alin? Hiwalay nga daw yung dalawa. Huh? Pero eto na nga maring sinasabi ng ilan dahil nga ngayon napapabalita dahil kahapon lamang umuwi si Meme Vice galing sa kanyang US tour, di ba? Aba, mukha daw yata talaga nga magkakatotoo na maghihiwalay yung dalawa. Alam mo bakit? Bakit? Sa pamamagitan dahil si Ayon Perez po ay tatakbo bilang konsihala ng Concepcion Tarlac. Sasabak sa politika. Oo, sasabak. So, sa pamamagitan nito, totoo na maghihiwalay sila dahil kailangan muna magpaalam ni Ayon Perez sa showtime. Kasi nga, syempre, magiging busy siya, diba? At the same time, diba, kailangan niya munang gampanan sakaling manalo nga siya bilang konsihal, diba? Na, alam mo yung kailangan niya gampanan ang kanyang tungkulin sa kanyang mga kababayan sa Tarlac. So, ibig sabihin nito, magkakaroon ba ng long distance love affair? Dahil syempre, di ba, everyday ang pasok sa munisipyo ng mga konsikal. Alam mo, Mare,
Oh. May mga hindi. Kung may mga pumapasok nga na Monday to Friday na konsehal. Nasa Zoom meeting diba? lagi. Diba? Pero Mare, alam mo, marami ang question sa kakayahan nitong si Ayon Perez sa pagsabak niya sa politika. Hindi, malay mo din naman. Kasi diba, bago naman siya mag-enter the showbiz, diba? Bago siya mag-model-modelan, talagang alam mo yon na likas siyang tubong tarlak talaga. Kumbaga parang alam niya kung ano yung mga pangangailangan siguro ng kanyang mga nasasakupan. Actually. Alam niya kung ano yung problema. Kasi naranasan niya yun for sure. Kaya siguro, maganda itong platform yung kanyang pagtakbo. Maghihiwalay sila ni Meme. Hindi ibig sabihin na totoong hiwalay in real life. Maghihiwalay dahil nga Medyo magkakahiwalay sila ng kamakailan lamang industriya. ay talagang itinaas na ang kanyang kamay nung mag-file siya ng kanyang Certificate of Candidacy bilang konsehal nga ng Tarlac, na kung saan nga naman panuntunan ng COMELEC ito na kahit na sinong personality, mapa TV, radyo man at kung ano-ano pa man ay pinagbabawal nilang, alam mo yon, na ikaw ay labas-labas sa tibing. Diba? Paano kaya ito, Mare? Kagaya nga ng sinabi ko kanina, may mga question sa kakayahan nitong si Ayon Perez na magsilbi sa ating bayan. Kasi ang tinitignan, Mare, ng ating mga kababayan ay kung merong track record ng pagiging public servant ang isang individual na papasok sa ating sa ating national office. Well, sa bagay, kasi marami ng ganyan, Mare, di ba? Na tipong, binoto nga nila, tulad na lang, di ba, na maraming nadismaya sa mga niluklok nilang mga iniidolo nila. Hindi ba? Pero, Hindi ba, Mare, itong taon na ito, ang daming mga nagkalat na mga komento ang ating mga netizen na, ayan kasi kayo, binoto nyo kasi. oo, yung mga ganyan. Di ba? Pero, syempre, siguro naman, dahil syempre, bilang konsehal, nagsimula siya sa mababa muna eh. Pero although, mataas na ito Mataas na sangaya, yun. kasi kumbaga munisipyo na rin ang magiging opisina mo eh. Kumbaga parang 'di ba? Hindi na rin naman natin siguro may aalis or let's give him the benefit of the doubt na baka nga naman talaga yung pagtakbo niya since 'di ba bilang isang simpleng mamamayan din na nasasakupan ng Tarlac. Maaaring siguro meron siyang may babahagi or meron siyang gustong alam mo yung isumiting mga panukala na gusto niyang gawin para sa kanyang mga kababayan. Kaya siguro susubukan niyang alam mo yun, maglingkod. Oo. Kagaya ng nasabi natin, Mari, kahapon sa programa ni Gandang Kara, ang pinaka-importante naman dito, 'di ba? Dahil ang daming 'di ba, ang konti lang ng qualification, Mari. Pero ang pinaka-importante dito ay buo ang iyong puso na magsilbi Naman. sa ating mga kababayan naghihirap. Oo, na wala kang iniintay na kapalit kung hindi yung pagsaserbisyong totoo. Oo. 'Di ba? Dahil hindi natutulog ang balita. Ay, hindi ko si Tita Mel. Mali! Klak. So yun nga, Mare. At saka idagdag lang din natin sa lalo na sa mga artista, mga influencer na na pumapasok sa politika. Correct. Tandaan natin na ang pagpasok sa politika ay hindi retirement plan. Tama. At saka isa pa, yung pagpasok at paglilingkod sa bayan, hindi po ito popularity contest. Hindi po ito kagaya ng mga contents na kailangan nyo lang dumami ang inyong mga views and everything. Dahil ito po yung seryosong trabaho na kailangan ng ating mga kababayan. Alam mo, hinahangaan ko, Mare, ang minsay nabitawang salita ni Meme Vice Ganda Oo, na ano? sa isang interview na tinatanong siya kung gusto daw niya magpolitika. Ang sabi niya, may inaalok sa kanya na mataas na posisyon upang nang sa ganun ay pasukin niya ang mundo ng politika. Talaga ba? Pero ang sabi niya kasi hindi siya marunong o magaling sa punto na yon o Kasi sa industriya na yon. pag-aralan mo pa talaga yun eh. Oo. Di ba may mga short courses na iba talaga na kailangan mo mag-take. Yes. Lalo pat ito'y batas na, may political science ba yan? Yung mga ganyang Cameroon. Pag amin ni Meme Vice Ganda na hindi siya magaling doon at nabitawan niya ng salita na ipapahama ko ang aking kapwa Pilipino. Tama, totoo naman. Diba? Si Meme Vice pa lang, 'di ba? Aminado din siya na wala siyang alam sa ganitong larangan, 'di ba? Maaring magaling siya bilang isang host, bilang isang aktor, actress man, bilang isang komedyante, 'di ba? Pero sa aspeto na 'yon, alam niya kung saan siya lulugar. Oo. Kaya siguro naman din sa pagtakbo ni Ayon Perez, 'di ba? Bilang alam mo 'yon,
para maging isang public servant, for Mm-mm. sure naman din, susuportahan din niya ni Meme, di ba? Oo. Tandaan natin, Pangga, na hindi naman natin kailangan ng posisyon sa gobyerno upang nang sa ganun ay makatulong tayo sa ating mga Diba? kababayan. Araw-araw lang pwede kayong tumulong Yes. sa inyong kapwa kung gugustuhin nyo. Lumabas ka sa pintuan ng iyong tahanan, marami Tama. kang makikitang nagugutom. Tama, di ba? Nandun kami sa labas ni Kapitana Zisa. Tama, doon sa may Riles, Oo, ganyan. Hindi kami pupunta Diba? ng Riles. Yung mga binatang laging nakatambay. Na hinuhuli ng... Ay, naku shout out nga pala sa ating mga kapulisan na nagbabantay sa Riles. Ay, bakit? Ng tren. Kasi nga, Mare, di ba, walang operasyon ngayon Oo. ang PNR. Oo. Ngayon, Mare, syempre, binabantayan nila yung mga Riles ng tren dahil, Yung mga syempre, bakal? may panganib ito na mawala. Ay, yung mga bakal. Yes, yung mga bakal. Naku, Diba? tigil-tigilan nyo, wag nyo ipakilo. Kasi magbabalik pa ang PNR, may inaayos lang, mga Diba? bakla kayo. Nakakaloka. Maski nga yung mga railings dun sa mga malalaking tulay na wala na yung mga gano'n, yung nagdudugtong dun sa Oo. tulay. Paano kami rarampa dyan ni Sisa? Puro Truly. pulis. Diba? Na Mabagansya pa nakakaloka. kami. Gusto ko na din kasi makakita din ng pulis sa Riles. Mm. Pulis. Hindi sa ilalim ng tulay. Hindi. Mali! Hindi sa tulay. Sa Riles. Sa Riles, Oo. diba? Doon tayo maghabulan. Pag hinabol ka ng pulis, may warrant na din siya. Plaka. But anyways, diba, good luck na lang din. At least, Yes. diba, ito yung usapin na ito. Hindi po totoo na sila ay maghihiwalay or matatapos ang kanilang relasyon. Kung hindi, maghihiwalay po lamang sila professionally sa pagtatrabaho. Dahil, syempre, hindi biro po yung papasukin ni Ayon Perez, diba, na posisyon na maglingkod sa bayan. At hindi rin magiging madali yun para kay Meme Vice na kasi halos araw-araw kasama nga niya sa Showtime. So, Correct. paano ito, diba? So, magiging parang Alex Gonzaga and Mikey Morada ba ito? Oo, bakit naman hindi, Diba? Na diba? siya lagi ang pupunta ng Tarlac, diba? Eto, Mare, prediction ko lang, hindi naman ako si Jay Costura, Mm. no? Pumasok na itong si Ayon Perez sa politika. Oo. Itaga mo ito sa bato. Si Oo. Meme Vice ganda mai-involve na din dyan. Mali naman natin. Pero gaya pa rin Diba? sinabi natin hanggat ngayon at sinabi nga niya, 'di ba, na ayaw niyang ipahamak ang ating mga kapwa Pilipino, 'di ba? Kung siya ay papasok lamang, wala rin naman din siyang alam sa kanyang gagawin. Pero kasi, Mare, kung maaalala natin, si Mm. Meme Vice ganda, ang hindi niya yata natapos na course ay Polsci. Di Diba? ba? Kaugnay din yan dyan. Oo, sa batas Diba? pa rin. Sa politika din. May K naman, di ba? Kasi may Meron. di ba may Congressman Geraldine tayo, Congresswoman Geraldine. Oo, 'di ba? Di ba na na isang trans? Bakit naman hindi? Magkaroon naman tayo ng Kong na si Meme Vice ganda. Kong Meme. Oo, Kong Meme o Oo. kaya Sen Meme. Press Meme. O, di ba? Kap Meme. Vice Meme. Vice Meme. Yun, 'di ba? Di ba? Pero Mali maganda naman. talaga yung Kong Meme. Oo, Kong Meme. Ah. 'Di ba? Pero hindi, kung sakali rin naman maisipan niya 'yun, pero sa tingin ko sa ngayon wala pa 'yan. Ano kayo magiging tagline ni Meme kapag siya ang sumabak sa politika? Boom Karakarakas. Ihatid Oo. na ang tulong sa Oo. bayan. Tama. Wag ka na magpatumpik-tumpik pa. Boom karakarakas. Di ba? 'Di ba? Pwede maging boom panis ang mga tiwali sa gobyerno. Oh. Di ba? Ay, nako, hindi ganon Mali na naman yun. But anyways, mga panggayan, good luck na lang din Boom kay panis. Ayon. Diba? Good luck to Ayon Perez and alam mo yan. Ayaw bang i-good luck si Diwata? Na ano? Magiging congresswoman na din Oh. siya. Nag-file din ng certificate of candidacy. Ano ka ba? Akala ko forced eviction. Si Rosmar din. Mali! Si Boss Ang Toyo desisyon din, di nyo. ba? Marami sila. Talaga ba? Anong gagawin ng mga influencer sa gobyerno? Hindi natin alam kung malinis naman ang intention, bakit naman hindi? Diba? Sabi nga natin, diba, ulitin lang natin, kahit wala kang posisyon, kung gusto mong tumulong, tutulong ka. Yung kay Diwata yata parang kinatawan daw ng mga vendors. Oh, ang taray. Oo. So parang party list, gano'n? Parang gusto ko na rin magtayo ng party list for chubby girls. Ano? Chubby girls party list. Ay, hindi gumawa tayo ng Parang ng- pangit kapag kongkora ang tawag sa akin. Oo, diba? Kongkora. Kongla, gano'n. Anong kongla? Kongkora nga. Congressman Cora. Kongla bubu, gano'n.
Nakawala yung kamay ko. Sige ka, hindi kayo bibili ni Tita Alice ng labubo Ay, hindi, ibibili niya ako nun. Hindi, yung chain lang ang gusto ko. Ayoko ng ganun kalalaki. Ay, pasalamatan ko lang si Ate Teresa. Oo. Kasi mukhang may pahabs nga para sa Ayan, birthday ko. diba? Maraming salamat, Ate. At least, 'di ba? At salamat Oo. po sa lahat, 'di ba? Maganda po pagpapalaki ng magulang niyo sa inyo. Chair Yan. Lala, baka naman. Wow, wow, may panawagan. Nakikinig kaya sila. May panawagan. Ako busy si Chair Lala. 'Di ba? Na nakakaloka. But anyways, mga pangga, yan po muna ang ating unang chikahan for today's video. Muli po ako po si Kapitana Sisa. Ako ang nambuburaot. Oh, okay sa lang. MTRCB. Birthday mo naman eh, 'di ba? Yes, di ba? Na nakakaloka. Di ba kayo naaawa sa akin, Chair Lala? Halos Oo. mahubaran na ako. Luwag na ng mga damit ko. Nangangayayat na ako. Ay, ang taray, pumapayat. Di ba? Oo. Bakit? Totoo naman Pumapayat ka na. Oh, I love it. Iba yung mata mo. Oo. Ay, ako pa yung Tita Cora. And we are still Same, pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo!